Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Lalo na sa mga taga-pakinig nyo. Itong pamamaraan ng pagsusulat ko ay ginawa kong parang liham. Hindi ko alam kung ganito din ba ang pagsusulat ng mga sender nyo. May ibabahagi akong kwento. Karanasan ko ito mismo. At nangyari ito sa lugar namin noon. Sa bukiran ng Bayawan. Sa Negros Oriental. Itong buhay natin ay hindi na may pagkakaila na kaakibat na dyan ang problema. Merong mahirap, may madali, at merong parang wala lang. Lalo na kapag nasa isang pamilya ang problema. Problema sa pangangailangan sa mga anak, sa mga kaanak, kapag may sakit at marami pang iba. Pero paano kung sa loob ng mga problemang yon, may nakasiksik pa talagang ibang problema? Isang uri na masasabi mong hindi pangkaraniwan. Nakakatakot, nakakapangilabot, nakakapanindig balahibo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Juanil. At para maintindihan niyo ang ibig kong sabihin, ito ang kwentong ibabahagi ko. Binata pa lamang ako noon at kung hindi ako nagkakamali, nasa 16 na taong gulang ako. Early 90s ito at gaya ng sinabi ko, doon ito sa mismong lugar namin nangyari. Mahirap na nga ang buhay. Pinapahirapan pa ng kababalagan. Walang mintis sa isang linggo nagtutungo ang mga magulang ko sa isang albularyo. Malayo pa naman, sa may bukid pa ito sa amin. Paano ba naman kasi? Lahat kami ay nagkakaroon ng sakit nun. Sunod-sunod, mula sa panganay, tapos ako. Susunod naman si kuya, tapos sa mga bunso. Ngayon ay lilipat pa sa mga magulang namin. Ultimong ang pinsan kong lalaki ay nagkasakit na rin. Kung hindi inilalapit sa isang albularyo, may mangyayaring hindi maganda. Bakit? Gawa ng namatayan na kami. Ang pinakapanganay ang namatay. Babae yon. Bali 5 kaming magkakapatid. 2 lalaki, 3 mga babae. Para maging malinaw ay ganito. Ang sunod noong namatay si Kuya Luis. Tapos ako. Susunod na si Mary at ang pinakabunso na maliit pa lang, si Lelet. Nilaglat ng noong una si Ate Sasa. Tapos lumaki bigla ang tiyan, napagkamalan pang buntis. Nang masuri sa doktor sa Dumaguete ay wala naman umanong lamang bata ang tiyan. Tubig lang. Naoperahan yon. Kinuha ang tubig sa tiyan. Hindi sa loob ng bituka kung hindi sa labas lang. Nakalutang ang mga lamang loob niya sa tubig. Isang uri daw ito ng sakit. Nakalimutan ko na kung anong tawag doon, basta parang infection daw sa dugo . Gumaling. Pero 1 hektarya ng lupain namin ang naibenta. Makalipas lamang ng ilang buwan. Hindi naman makatulog. Gabi-gabing umiiyak. May kung anong naririnig umano sa labas na nakakatakot. Para umanong malalaking butiki na may halong ngas-ngas na boses. Itong ngas-ngas yung tipong parang ganyan po. Di ka lang makakagili kung tama yun . Binasa ko lang . Pero wala naman kaming naririnig nun. Pati itong mga kapatid naming maliliit, natakot tuloy. Noong medyo na bad trip na si Tatay Alex ay lumabas ito ng bahay at doon natulog. Para na rin mapanatag si ate. Para isipin na walang nakakatakot sa labas nun. Hanggang sa isang umaga, itong si ate ay nakatulala na lang. Nakaupo sa ikatre niya. Nakatikungkong at yakap ang mga tuhod nun. Kinakausap ng mga magulang namin pero ang namumutawi sa bibig. Alam mo yung parang hindi na si ate. Parang lalaki. Tunog lalaki talaga. Labis kami noong nahantakutan. Dito na nakapagdesisyon ng mga magulang namin na lumapit sa isang albularyo.
Naganap si Tatay Alex noon. Bumalik ang padre de pamilya gabi na. Pasado 6:00 at kung hindi ako nagkakamali. Kasama niyang isang matandang lalaki na tila apo nito na parang kaedaran ko lang. Babae. Ipinakilala kami dito. Gayon din ang mga bisita noon. Tama nga ako, maglolo. Si Mang Riquilio at Maribel. Naroroon pa sila sa beranda. Hindi ko alam pero parang ayaw pumasok ng bahay nitong albularyo. May kung ano-ano pa itong tinitingnan. Tinatanaw ang paligid. Mga paso na lagay ng halaman. Kisame. Naglakad pa ito patungo sa likod ng bahay. Bungalo naman kasi yung bahay namin eh. May beranda, sapat ng laki ng sala. Hindi magarabo. Sakto lang. Wala pang finishing sa labas nun. Bali kagagawa pa lamang nito. Tapos naman na sana kaso nagkasakit si ate nun. Pagkabalik ng albularyo ay sinabing ilabas daw si ate. Doon lamang sa beranda niya susuriin. Nagtanong ang tatay kung bakit hindi na lang pumasok. Naroroon kasi sa silid si ate nun. 3 ang silid at personal na silid yung kay ate. Nasa pinakadulo. Nasunod noon kusina at banyo. Pero ayon sa albularyo ay hindi daw pwede. Delikado. At mamaya niya na umano ipapaliwanag. Kinakailangang doon lang umano sa beranda. Nagkakatitigan sila Nanay Edna at Tatay Alex noon. Naririnig ko ang pag-uusap nila. Sabi ng nanay, sigurado ba daw itong albularyong nakuha ni tatay noon? Taga saan ba umano ito? Taga bukid ng Santa Catalina. Sabi kasi noong kapatid ko, ito daw yung kunin eh. Milagroso. May Berheng Maria sa altar daw ito na umiyak ng dugo. Maraming nagamot at magaling. Matapos makapagsalita ni tatay ay nagpatulong na ito kay Kuya Luis para alalayan si ate. Kitang-kita ko, Sir Seth. Kitang-kita ko ang reaksyon ng mukha ni Mang Riquilio. Sumimangot yon habang nakanganga ang bibig niya. Yung tipong nagulat nung makita si ate. Ganon na ganon. Pinaupo nito si ate sa may beranda. Kinapa-kapa ni Mang Riquilio ang kamay. Ilang mga sandali lang ay umiling-iling yon at sinabing, wala na daw si ate. Patay na umano ang ate ko. Etong nasa katawan niya noon ay hindi na siya, kundi ang taong may kagagawan, kaya siya nagkasakit nun. Gulat na gulat kaming lahat. Parang napakahirap paniwalaan. Nagalit pa nga si tatay. Sinabing paano daw ito nangyari nandyan si ate Sasa humihinga. Maniwala kayo sa akin. Wala na ang panganay niyong anak. Kaya hindi ako pumapasok ng bahay kasi may malakas na sumpa. Baka tumawid sa akin at sa apo ko. Itong nasa katawan niya, hindi ko din mahuhuli sa pamamagitan ng inkantasyon ko. Wala na yung anak niyo Wala na akong kakapitang kaluluwa. Ramdam kong isang uri ng mambabarang ang salarin pero naniniwala akong isa din siyang aswang. Nangangamoy aswang dito Kaya nga ako naglilibot-libot kasi nga naghahanap ako ng marka. Pero wala. Nasa katawan ng anak niyong presensya. Wala pa rin ni isa sa amin ang naniwala. Sino ba namang maniniwala kung ganun, di ba? Ipagpalagay na lamang natin na magaling na manggagamot itong si Mang Riquilio pero masakit kasing isiping patay na ang kapatid ko. Galit na galit si tatay. Pinaalis itong matanda at yung apo. Pero nagdudumili yun kasi nga may kinakailangan pa daw kami sa kanya. Mauubos daw kaming lahat kapag hindi haharangan ang isang sumpa. Pero ayun, pinaalis pa rin sila. Hinatid sa silid si ate. Kami kahit may nakahanda ng hapunan na hindi nakakain. Talagang naudlot yung hapunan kasi nga dumating albularyo Nasa sala kami nakatulala. Pagamat hindi kuminsido pero nababagabag kami sa sinabi ng manggagamot na ito.
Ang sabi ng tatay ay maging panatag daw kami. Hindi umano totoo ang sinasabi noong matanda. Dadalhin daw si ate bukas ng umaga sa doktor. Nakaigana si ate sa may Catrinon, pero nakatingala pa rin ito at nakatitig sa may kisame. Kinabukasan, nagising ako sa pagsisisigaw ni nanay. Kasabay nito ang iyakan ng mga maliliit kong kapatid. Nasa sala ako natutulog. Dali-dali ko silang tinungo sa silid ng ate. Nakita ko si nanay na hinahawakan ni tatay. Inaawat. Si kuya ay nasa gilid lamang ng pinto at nakatakip ang kamay sa bibig niya. Bumungad sa akin ng ate Sasa na wala ng buhay. Nakadilat ang mga mata nito. Ganoon pa rin ang posisyon niya sa pagkakahiga. Yung tagiliran niya, may kung anong gumagapang yon. Pagkalapit ko doon, mga uod. Winalis ko ang damit ng ate. Nanlaki ang mga mata ko dahil may butas doon. Sumambulag sa akin ang bantot na hindi ko matukoy kung ano. Napakalansa na babaho. Iyak suka ako noon. Papanong inuod? Anong klase yun? Buhay pa si ate kagabi tapos walang butas o uod kaming nakita. Bukod pa dito ay humupyak ang tiyan niya na para bang kinain na ang kanyang lamang loob ng mga uod na yon. Kulay berde ang bandang gilid ng butas. Natatapat ito sa may atay. Natural lang naman siguro ang hindi namin malaman ang mga gagawin sa senaryong yon. Si tatay hindi kumikibo eh. Parang nawalan ng bait pang kasalukuyan. Pero hindi niya binibitawan si nanay noon na naglulupas ay nasa sahig sa kakaiyak. Dito ko na naintindihan ang ipinaliwanag ni Mang Riquillo. Totoo pa lang talaga yon. Nabulabog ang lugar namin dahil sa pangyaring ito. Parang kinatatakutan na kami. Lalo na't kumalat ang balita na may sumpa ang pamilya namin at tumatawid ito sa kung sinong taong lumalapit sa bahay. Ito kasing si Kuya Luis eh. Yun ang nagsabi. Kung sa bagay, hindi nga naman maiiwasan ito lalo na kapag may nagtatanong. Ano bang sasabihin, di ba? E di ayun. Mantakin yung buhay pa kahapon tapos isang gabi lang, inuud na. Dahil doon ay inilibing kaagad ang ate. Sobrang sakit kasi nga, huwarang ate yun. Mabait, maalaga at talagang mahal na mahal niya kami. Hindi na siya inimbalsamo. Nilibing din kaagad. Pinabasbasan lamang sa pare. Siguro yun na yung klase ng libing na pagkatapos bago pa ang lamay. Kumbaga, doon pa may lamay noong nailibing na. Binalikan ni tatay si Mang Riquillo. Basta ayon sa nalaman ko ay nakiusap ng gusto ang tatay. Hindi naman nagalit ang matanda sa ginawa ni tatay noon. Katunayan ay inaasahan na daw nito na dadalaw ang tatay para humingi na naman ng tulong sa kanya. Nasa likod kami ng bahay noon, sa lilim ng malaking puno ng abukado. Pinapausukan kaming lahat ni Mang Riquillo. Ito mga kapitbahay, nakakabanas tingnan. Para mga ibong tikling eh. Ang haba ng leeg habang nakatanaw sa amin. Partida, medyo malayo yung mga kapitbahay. Pero nagiging malapit to dahil nga sa puro marites yung mga yun eh. Nasa lantay kami nakahiga. Kumbaga, nag-utos kasi si Mang Riquillo na gumawa ng lantay na malapad. Kawayan lang na lipak o patpat na pinagtagpi-tagpi sa good ng kawayan. Tapos ay nagpahukay ang matanda ng lampas tao. Doon nilagay ang lantay sa bunganga mismo ng hukay. Malaking hukay yon. Tapos ang ilalim may siga. Na para bang kinokopra kami. Ganun na ganun. Dahon ng kalamansi ang nasa ilalim at may kasamang makabuhay. Hindi lang yon. Kasi nga may kung anong isinasaboy pa ron sa ilalim si Mang Riquillo habang nagsisimula ng magkaroon ng siga. Hindi naman nakakasulasok gawa ng dahon ng kalamansi yun eh. Tsaka hindi din ganun kalakas ang usok nun. Pagkatapos ay kinausap kaming lahat.
Dito ay nagtanong si Mang Riquillo kung may kagalit ba kami. May nakaalitan ba? May nakasagutan? O may dating kaaway? Iniisa-isa kami noon. Dapat ay walang magsisinungaling dahil buhay daw namin ang nakataya. Wala naman. Hindi po kasi kami yung tipong mahilig sa away. Puro kami abala. Walang panahon sa libak-libak o pang-babackstab. Nakagaya ng gawain ng isang marites. Ang sabi pa ng tatay ay wala siyang naalalang may naging kagalit kami. Alam niyo ba kung anong klase ng sumpa ang tumama sa pamilya niyo? Abo ng patay, sabi ng manggagamot. Isang uri umano ito ng barang na nagagawa lamang ng isang taong walang ibang sinasamba kung hindi ang alagad ng dilim. Ang problema pa dyan, gaya ng sinabi niya, isa pang aswang ang sumumpa. Posible umanong may hawak na larawan namin ng salarin at ang larawang ito ay may mga pangalan pa namin sa may likod. Nilagay sa isang garapon. Nilagyan ng abo ng patay. Nilagyan ng mga patay din na uod at kung ano-ano pa. May orasyon umano yun na siyang bumubuhay sa sumpang ito. Bukod sa mga bagay na nilagay sa garapon, may lupa din umano na galing sa sementeryo. At kung kakalay-kayin ang konsepto umano nito, patay ang ibig sabihin. Ipinagdadasal na lamang niya noon na sana gumana umano ang pagpag niyang isinagawa sa amin. Pagpag kasi ang pangalis sa ganitong klase ng padaot. Kapag may isa sa aming nagkasakit, dumulog daw kaagad sa kanya. Wala umanong problema dahil papasok na daw siya sa bahay namin. Kung sakaling tatawid sa kanya ang sumpa at madadamay siya, ayos lang. Makikipagsapalaran na rin umano ito kasabay namin. Kasama niya rin ang apo niya, na sa mga puntong ito ay hawak pa ni Maribel ang birhen na may luha na dugo. Maliit na ribulto lang. Yakap-yakap ito ni Maribel. Umuwi sila noon. Kami parang mababaliw sa kakaisip kung ano ang susunod na mangyari. Mabuti na lang at itong si Nanay Edna, naging matatag. Palaban na yun nun. Si tatay ganun din eh. Sabi pa ng tatay Alex, huwag daw naming pagtotoonan ng pansin ang nangyari. Kung anong nakagawian namin dati, yun ang gagawin namin nun. Graduating ako noon ng high school. Itong mga kapatid ko maliliit na sa elementarya. Naapektuhan talaga yung pag-aaral ko noon. Bukod sa panay ako liban, ako lang din ang pinag-uusapan sa silid. Yung mga kaibigan ko, ilalayuan ako. Kinakaasiwaan na animoy may sakit na ketong. Mga isang linggo ang nakalipas. Sumama ang pakiramdam ko. Hindi ako nilalagnat pero masakit ang balikat ko. Masakit ang ulo at pabalik-balik ako sa banyo. Pero wala akong dinudumi. Parang nadudumi lang pero pagsalang ng sa bowl, walang lumalabas. Siyempre natakot ako nun kasi baka ito na yung sakit na yun eh. Pero dahil nga sa umaasa ko na hindi ito, hindi ko na din sinabi sa mga magulang ko. Dagdag panik lang kasi yun kapag ipinaalam ko pa. Nagpapasalamat na nga lang ako noon kasi nga Sabado. Pero kinagabihan, habang nakahiga ako noon sa may upuang gawa sa good doon sa may sala, nakakarinig ako ng kakaibang tinig. Ito na yung narinig ni ate last time eh. Napa-sign of the cross ako noon. Gawa ng naranasan ito ni ate. Pabangon sana ako para puntahan ang mga magulang ko pero nawala yung tinig na yon. Napatulala ako. Iniisip ko na baka dahil lamang ito sa tindi ng takot. Trauma mula sa mga pangyayari. Dahan-dahan akong humiga. Pero nang tuluyan na akong makahiga, narinig ko ulit ang tinig na yon. Napasimangot ako. Kinuskos ang tenga.
pero naroroon pa rin. Bumangon na naman ako at dito na ito nawala. Napapamura ako gawa ng nagbumuka na akong baliw nun. Sa maniwala man kayo at sa hindi, kapag humihiga ako ay naririnig ko ang tinig na yon. May kasabay pa itong tila ba tunog ng naglalaglagang mga buhangin. Di ba nga alam niyo naman yung tunog kapag natatapon yung mga buhangin? Ganon na ganon. Tapos patuloy pa rin yung ngas-ngas na tinig. Kung kaya ang ginawa ko, bumangon na lang talaga ako nun. Sumandal sa may upuan. Wala akong naririnig sa mga puntong ito maliban na lamang sa nakakabinging katahimikan. Gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba ito. Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko gawa ng si ate dati bumabangon-bangon. Siguro ito yung nangyari sa kanya. Iniisip din niya na guni-guni lang. Nagpakapanatag ako at nagbuntong hininga ng pagkalalim nun. Tumayo at nagtungo ako sa beranda. Inilalayo ko ang isipan ko dito sa mga nangyayari sa akin. Baka mabaliw ako Pero noong makarating na ako sa berandang yon, laking gulat ko nang makitang may nakapatong sa railings. Gutay-gutay ang damit. Lalaki. May napakapangit na mukha. Para bang kwago yung mga mata niya. Umaamag na bilog. Yung mga kamay ay may mahabang mga kuko ang mga daliri nun. Napapalingon ako sa likod. Tatakbo na ako nun papasok. Tinitigan ko din saglit ang trangkador para diretsa sara ang pinto. Pero pagkabalik ko ng tingin doon sa nakapatong sa railings, wala na ang nilalang. Bumusangot ang mukha ko nun. Tinitigan kong maigi ang paligid. Pero wala. Dapat makikita ko kung sakaling lumipat ng pwesto. Hanggang sa pumasok na lamang ako ng bahay nun. Pagkasara ko ng pinto, nakarinig naman ako ng sitsit. Napalingon ako doon banda sa upuang good. Naroroon siya sa bintana nakasilip. Napasigaw ako noon kako may halimaw. Nagising ang mga magulang at kapatid ko. Sabay-sabay silang nagtungo sa sala. Itong mga magulang kong nasa gitna ang silid. Kay kuya nasa pinakauna at kasama niya doon ang dalawa kong kapatid na maliliit nun. Doon sana ako kaso malakas sumilik itong si kuya Kahit sampalin mo pa kapag nagising. Pagkabalik ng tulog ganun pa rin Hihilik at hihilik. Malaking tao kasi, chubby. Nagtanong si tatay sa kung anong nangyari. Tinuro ko naman ang bintana. Kako, merong nakadungaw na halimaw. Doon ito nagmumula sa beranda. Lumabas kasi ako tapos nakita ko ito doon. Lahat sinabi ko. Mula sa naririnig ko noon habang nakahiga. Tapos kapag bumangon ako nawawala yung tinig. Alam niyo, tinitigan lamang ako ni tatay. Halata sa mukha niya na parang inis na inis. Umiling ito at sinabing itigil na daw ang delusyon ko. Dulot lang ito ng takot. Kaya't kung ano-ano na ang nakikita at naririnig ko noon. Giniit ko naman na totoong nangyari talaga. Pero bumalik sila sa silid noon. Malakas pang pagkakasara ng pintuan at kumalampag talaga. Sa isip-isip ko mali ako ng pagkapaliwanag. Dapat hindi ko nalang sinabi na kapag humihiga ay may naririnig ako. At kapag nakabangon wala Isipin lang talaga nila na ganun. Nararanasan ko na ang nararanasan ng ate. Ganun din kasi ang reaksyon ng tatay nun. Hindi ako nakatulog. Inabot na lamang ito ng umaga. Hanggang sa sumakit ang tiyan ko ng husto. Pagsapit lang ng tanghali ay dito nakadumi ako pero hindi sa banyo kundi sa salawal. At doon pa talaga ito nangyari sa harap ng kapagkainan na kung saan kaming lahat ay nanananghalian. Natigil talaga yung pagkain. Umiiyak ako at itong si tatay hindi naman nagalit pero tanong ng tanong sa kung anong kinain ko.
Sabi ko ito na yung nararanasan ng ate dati. Nangyayari sa akin. Tay, di ba si ate sumakit din yung tiyan? Kaapon pa masama yung pakiramdam ko eh. Hindi ko po kaagad sinabi kasi nga baka mawala lang. Tsaka baka magpanik po kayo. Pero ito ngayon parang ito yung naranasan ng ate. Tinulungan ako ni kuya at dinala ako sa banyo. Si nanay naman noon ay naghahanda na ng mga gamit kasi nga dadalhin ako sa ospital. Pero hinadlangan yun ng tatay. Si Mang Riquillo umano ang kinakailangan namin. Dumumi ako ng dumumi ng pagkarami-rami. Hanggang sa napasigaw si kuya. May kasamang uod ang dumi ko nun. Dinungaw ko talaga noon ang bawl. Meron. Gumagalaw pa. Para na talaga ako mawawalan ng malay nun eh. Napapangunahan na ako ng isipan ko na patay na ako nito. Sumuka ako dulot ng matinding nerbiyos. Nakita ni nanay, nahimatay. Mabuti at tumating ang pinsan kong si Andrew. Kahit papanay nakatulong yun sa pag-aalalay kay nanay. Umalis kasi si tatay at pinuntahan si Mang Riquillo. Ayon sa pinsan ko ay dumaan daw si tatay doon sa bahay nila. Humingi ng tulong pero wala namang nagkusa sa pamilya nila Andrew. Kasi nga takot sa sumpa eh. Hanggang sa nagsawalang bahala na si Andrew. Kaanak daw dapat magtulungan. Siya lang ang nagtungo kahit pa sinisita siya ng kanyang mga magulang. Hawak ni kuya ang kamay ko. Ang sabi nito sa akin ay wag daw akong mamamatay. Mas lalo ako ninervyos nang sinabi niya yun eh. Sa silid ako ni ate dinala. May umaasikaso kay nanay, may umaasikaso sa akin. Yung mga kapatid ko maliliit, umiiyak eh. Hapon na nang dumating si Mang Riquillo. Kasama pa din niya si Maribel. Bit-bit nito ang ribulto. Pinahawak yun sa akin. Nakaiga ako noon at nasa dibdib ko ito nakapatong. Nagdadasal si Mang Riquillo. Naroroon sa tabi niya si Maribel. Napapailing ako gawa ng ang daming madadamay. Idagdag pa dyan ang pinsan ko. Sabay-sabay talaga kami noong kakapitan ng sumpang ito. Matagal ang pagdadasal ni Mang Riquillo tapos nag-utos ito ng isang basong tubig. Nilagay yon sa dibdib ko. Katabi ito ng ribultong birhen na may luha ng dugo nun. Ilang mga sandali lang, nawala ang pananakit ng tiyan ko. Nawala din sakit sa ulo ko at balikat. Para bang gumaling ako nun. Kinuha ni Mang Riquillo ang ribulto. Pinainom sa akin ng tubig at sinabi ng albularyo. Mabuti umano at nadali pa ang sumpa na tumama sa akin dahil kung hindi. Kakainin umano ang sistema ko ng mga uod. At syempre mamamatay daw ako nun. Oobserbahan niya umano ako ng 2 araw. Alam niya naman na wala umanong pananakit sa katawan ko. Mapapagaling niya ang kung sino lalo na kapag kinakapitan ng isang uri ng balang at kulam. Pero hindi niya mapapagaling ang isang patay na katulad ng ate. Natuwa ang mga magulang ko. Nagkamalay na rin si nanay noon. Ako din noon ay tuwa. Mabilis talagang nakarecover. Parang walang nangyari. Nagtanong pa ang pinsan ko sa kung lilipat ba sa kanya. Sabi ni Mang Riquillo, posible. Ang kinagandaan lang daw sa nangyari sa akin ay bukod sa naagapan kaagad. Naidumi ko ang mga uod. Maswerte daw ako noon. Nasabi ko sa kanya ito kasi nga pabalik-balik ako sa banyo pero hindi ako nakakadumi. Parang pinagpala ako kasi nga bukod sa nakadumi ako, nakita din yung mga uod. Dapat daw hindi ito makikita pero nabasag umano ang pangtago ng sumpa. Dapat ay matutulad ako sa ate ko na pagkakamalan lamang na tubig ang nasa tiyan. Tapos ang lalabas talaga ay tubig pero uod na daw yon at katas ng nabubulok na laman. Hindi umubra ang isinigawa niyang proseso sa pagkalas ng sumpa sa amin. Yung pagpapausok. Nakakapit pa rin umano ang sumpa pero kahit papano, nabasag nito ang pangtago. Magandang senyales gawa ng mahahanapan ka agad ito ng paraan. Hindi yung tipong masama lang ang pakiramdam pero malala na pala ang loob ng katawan nun.
Nasa loob kami ng silid lahat nun. Nakapalibot sila sa akin. Maayos na ako. Hanggang sa naalala ko yung nakita kong halimaw. Dito ko na sinabi kay Mang Roquillo. Tumango ang matanda at ayon dito, totoo umano ang mga nakita ko nun. Maging yung nakahiga na may naririnig pero kapag nakatayo ay wala. Totoo din daw yon. Gaya ng sinabi niya, ang konsepto umano ng sumpa ay patay. Nakahiga ang bangkay sa ilalim ng lupa. Yung mga naririnig ko umano, galaw ng lupa yon at ngasngas na mga elemento. Kapag bumangon ay walang maririnig. Wala namang bangkay sa sementeryo na inilibing na nakatayo o nakaupo, di ba? Kaya nawawala umano yung mga naririnig ko kapag bumabangon. Itong nakita ko umanong nilalang, yun ang salarin. Kumpirmado. Aswang yun. Dumadalaw lagi yun na tinaalam ang nangyari sa amin. Siguro ay may ginawa pa umano yun para mas lumala. Kapag nahuli yung aswang na yun, ay kukunin dito ang garapon. Babasagin ng hindi binubuksan ng takip. Yun ang paraan para matigil na ang lagim sa pamilya namin. O kung hindi naman kaya, patayin ang salarin. Sasabay na kasi ang pagkawala ng sumpa kapag napatay na ito. Biglang nagsalita si Maribel. Ang sabi nito ay bakit hindi nilang igapos sa pamamagitan ng orasyon ng salarin. Magagamit naman daw kaming lahat nun. Lalo na't lahat kami tinamaan ng sumpa. Nakakamangha. Maalam itong si Maribel. Baka mag-aaral yun ni Mang Riquillo kaya laging sinasama. Magandang tanong yan, Apo. Ginawa ko sana yan kung pwede pa. Mahirap. Magaling ang salarin. Pinapako ko nga ito pero hindi ko mahuli. Natatandaan mo naman siguro yung nagsasagawa ko ng pagpag, di ba? Kasalukuyan ko ding isinasagawa noon ng panggapos. Pero mautak eh. May malakas na bakod. Matinik na mambabarang tapos isa pa talagang aswang. Ang lupit. Pagkakataon na yung sumapi siya sa babae. Yung namatay. Pero hindi ko magagamit ang katawan ng isang patay na. Wala umanong ibang paraan para mahuli yun kung hindi sa personal talaga. Mabuti sana kung may pamantayan. Yung tipong may kaalitan kami sa isang sibilyan na magsisilbing basehan. Dahil posibleng ito na ang suspect. Pero wala. Doon nahihirapan ang manggagamot. Nagdududa si Mang Riquillo na baka si Ate Sasa umano ang may kagalit. Na hindi niya lang sinasabi. Gawanan yung unang tinamaan ng sumpa. Ito muna yung pinunteriya kasi nga ito ang may mabigat na pagkakasala nun. Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Naalala ko na may mangliligaw pala dati si Ate. Noong nag-aaral pa ito sa Dumaguete. May nabanggit sa akin si Ate noon na masamang tao ito, gawa ng may nag-abiso daw sa kanya. Kaya niya iniiwasan, na ipahiya niya umano ito sa maraming tao noon. Sinabihan niyang isa itong manyak.